Agad namang iyong pinunasan ni Erwan gamit ang kanyang mga kamay. Lumapit siya sa akin at pinahilig ang aking ulo sa kanyang dibdib. Alam ko Jam na hindi kayang gawin sa iyo iyon ni Kuya. He truly loves you. Tambak siya sa trabaho, pero nakuha niya pa rin magbakasyon kayo, dahil ayaw niyang mawalan ng oras sa inyong mag-ina. I saw him change into a man you deserve. Please give him a chance to explain himself. I truly love your brother too Erwan. Kaya wasak na wasak ang puso ko ngayon. Paano kung totoo ang mga iyon? Paano kung talagang nagtaksil siya sa akin? Iyak kong tanong habang nasa dibdib pa rin ni Erwan. Ako ang lalayo sa inyo sa kanya. He's playboy before but he really do change. Pero kung totoo yun, ako ang lalayo sa inyo. Pangako ko yan, aniya at hinaplos ang aking ulo. He is truly my friend. Hindi niya ako pinabayaan kahit kailan. Bakit hindi na lang siya ang minahal ko dati? Bakit si Zero pa? Destiny is really playful. Magsasalita na sana ako, nang dumating ang doktor galing sa emergency room, na kung saan naroon si Zero. Napatayo si Erwan at kinausap ang doktor, hindi na ako nakatayo pa dahil nasa akin si Elliot, at mahimbing na natutulog. Hinintay ko na lang si Erwan. Habang kausap ang doktor, tinuunan ko na lang ng pansin ang aking anak, dinampyan ko ng halik ang magkabilaang niyang pisngi. Huli na ang pasakit na ito sa buhay natin Elliot, mamumuhay na tayo ng tahimik. Ilang minuto pa ay bumalik si Erwan sa gawin namin. Is he okay? Tanong ko. Tumango siya. Oo nasa mabuting kondisyon na siya, anong araw daw ay magigising na siya. Sana pag-isipan mo ang sinabi ko Jam. Mas mahal pa kita kay kuya. Kaya ayaw kong nakikita kang nasasaktan. Tumango ako sa kanya, bago dahan-dahan na tumayo, inalalayan niya naman ako, dahil hawak-hawak ko si Elliot. Pumikit ako at huminga ng malalim bago nagsalita. Erwan, uuwi na kami. Halam ko sa kanya, hindi kayo sa bahay uuwi. Hindi na muna siguro, kina mami na ako uuwi muna, hanggat hindi pa maayos ang lahat. He nodded. I respect your decision Jam. I will call you pagkagising ni kuya. Hindi ako umimik sa sinabi niya. I'm not really sure kung handa akong harapin si Zero. Pero kung hahanapin siya ng tatlo dadalhin ko na lang dito. Isa pa siya ang nagligtas kay Elliot. Please Jam, pakinggan mo ang side ni kuya, puno ng pagsusumamong sabi ni Erwan. Okay, tuluyan na akong umalis doon, at iniwan si Erwan ng mag-isa. Hindi ko alam kung nabalitaan na ba ito ng mag-asawang Buenavista o hindi. Siguro naman ay sasabihin din ni Erwan iyon sa kanyang mga magulang. Sinalubong kami ni Mommy pagkalabas namin ng hospital, may pamilyar na mukha rin siyang kasama. Cole, the mafia boss and Zero friend. They are already in jail Jam, and they will rot in there, sabi ni Cole. Salamat sa pagligtas sa anak ko Cole. Ngumiti ang lalaki, na, Zero is one who risked his life not me, sabi niya at tumingin kay Mommy. You have a best mom Jam. I have to go tita, Jam Palam Nicole. Tell your dad thank you, si Mommy. Sure tita, bye, aniya at lumisan na. Inalalayan ako ni Mommy sa pagsakay sa loob ng sasakyan. Pinainom niya rin ako ng tubig, at inayos niya ang aking buhok na sabog na sabog na. You and Cole are really close. Hindi na ako makatiis at tinanong ko na. Base sa nakita ko mukhang matagal na silang magkakilala, tapos noong kaarawan ng kambal parang hindi nila kilala ang isa't isa, dahil hindi ko sila nakita na nagkausap. Kaya gulat ako na si Cole ang isa sa tinawagan niya. Not that really. Ang papa niya siguro oo, his father was my suitor before. Siya din dapat ang gusto ko sa'yo noon. Sabi ko kapag nakita ko na ang anak ko kay Cole ko ipapares. Not until I saw Zero, sabi niya na kinagulat ko. Si Cole, really? Ayaw ko nga sa magulong buhay, tapos ipapares niya pa ako sa isang mafia boss. Mabuti na lang talaga hindi, pero kung nasa kanya ba ako, hindi niya ako sasaktan kagaya ngayon. You mean, boto kayo kay Zero para sakin? Ani ko at sarkasmong tumawa. He's a cheater Mommy. I saw the photos darling. This, sabi niya at pinakita ang mga litrato. Paano napunta sa kanya?
Sa pagkakatanda ko nasa silid namin iyon ni Zero, at naiwan ko doon. Paano? She quoted my words. Someone sent this to me also. She smirked. Ikaw ang nakakaalam sa mahal mo, tapos hindi mo kabisado ang katawan. Kailangan nyo talagang mag-usap na dalawa, saad niya. Hindi na ako umimik pa, at hinintay na lang makauwi ng mansion. Nasa bahay na kami, at pagkalabas namin sa sasakyan nakita ko ang dalawa na nasa hagdan, nakaupo at ang mga kamay ay nasa baba. Tinawag ko sila at nakuha ko ang kanilang atensyon. Kita ko ang saya sa mukha ni Alien, nang makita si Elliot na akay-akay ko. May kung anong sinabi siya kay Cronus, kaya napangiti din ang isa. Oh, thank God, my brother is okay dinig kong sabi ni Alien. Dahan-dahan naman nagising sa aking kamay si Elliot. Nang makita niya ang dalawa, ay agad siyang bumababa at niyakap ang dalawa niyang kapatid. May kung anong humaplo sa puso ko, nang makita ang tatlo na magkasama ulit. Hindi na kayo magkakahiwalay pa ulit, pangako yan mga anak ko. The next day ay pupuntahan namin sina ate sa kulungan. Wala pa akong text o tawag na natanggap kay Erwan tungkol kay Zero, kaya pupunta muna kami ni Mommy sa kulungan. Hindi lang si ate at Mommy Loridel ang nasa kulungan, naroon din si Mr. Tuaro. Siya daw ang nakatama kay Zero ayon sa kinuwento sa akin ni Mommy. They are really monster, they do dirty things just to make them on the top, and get what they want. Are you ready? Tanong ni Mommy, habang naghihintay kina Mommy Loridel at ate. More than ready. Sunod na nakita ng mata ko si Mommy Loridel at ate, nagalit ang mukha papunta sa amin. Humalukip-kap si Mommy, habang nakatingin sa kanilang dalawa. Pinaupo sila ng dalawang pulis sa harap namin. Akmang susunggaban ako ni ate, nang maunahan ko siyang masampal ng malakas. Kulang pa yan sa ginawa mo sa anak ko, na 3 beses niyang sinampal. How dare you? Sigaw niya. How dare you to hurt my son? Sabi ko. Dapat lang iyon sa bastardo mong anak. Sigaw niya at isa pang sampal galing sa akin ang natanggap niya. Sa ilang beses niyang sabihan ng bastardo ang mga anak ko, ngayon hindi na ako papayag pa. Hinayaan ko siya dati, dahil alam kong nasaktan siya, at nirerespeto ko iyon, kaya lang siya ang walang respeto. Mabubulok ka sa bilangguan ate, sa lahat ng ginawa mo sa pamilya ko, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas pa dito. Ito ang ginusto mong mangyari. Kaya harapin mo ng buong tapang kong sabi. Tama na ang pagiging duwag-jam. Tama na ang pagiging pakumbaba, lumaban na. Ako naman ang mahal ni Zero, aniya at tumawa pa. Baliw ba siya? Ilang sampal pa ang kulang, para bumalik siya sa pagiging dona na kilala ko dati. Hindi siya ganito dati. Sa sobrang pagmamahal, ganito ang epekto sa kanya. Desperado na, sakit na iyan. Did you know? I gave him the best that he didn't experience ever. He was so he was good in any action, we tried a lot. Huwag mong sabihin na hindi niya ako mahal. Sakin niya lang mulalasap ang tunay na langit. She said, desperately. Halos masuka ako sa pinagsasabi ni ate, ngunit pinigilan ko mag-inarte. I remain my face calm and beautiful. I promised myself not to stress with low-class people, so I maintain my posture. I guard my heart to not react in anything what she said. This girl needs psychiatrist. Nakakabaliw ang pag-ibig ika nga nila, kaya nagkaganyan si ate. Well that's good, nagkasarapan kayong dalawa. At least natikman mo siya bago ka makakatikim ng miserableng buhay ngayon. Good luck to the both of you. Sarcasmo kung sabi bago ako tumingin kay Mommy Loridel, thank you, sa pagpalaki mo sa akin. Gusto kong bumawi sa'yo, pero kailangan nyo munang magbago. I tried to hug her but she shoo my hands away. Ako ang mahal ni Zero Jam. Sigaw pa ni ate nang makatayo kami, para makaalis na doon. Kailan? Bakit hindi ko alam? My voice full of sarcasm. May sinigaw siya muli, pero hindi ko na masyadong narinig, dahil hinhila na ako ni Mommy paalis ng presinto. Well, the game is over. Learn how to fight Jam, hindi kita pinanganak para lang saktan at apihin ng ibang tao, sabi ni Mommy nang makalabas kami ng presinto. They taught me how to fight Mommy. Hindi ko naman magagawa iyon,
kung hindi nila sinagad ang galit ko sa kanila. I said, "That's the truth, sila ang gumawa sa akin nito, para lumaban sa buhay. I just want a chill and happy family, but they want to ruin that, so I need to fight to reach the chill and happy life." Kahit ganon ang inasta ko kanina, hindi pa rin mawala sa akin ang pagmamahal ko sa kanila. Sila ang itinuring kong pamilya sa halos matagal na panahon. Mabuti nga pinakain pa nila ako, at binihisan dati, kahit ganun pala ang nangyari sa kanila dati. I'm still thankful. Let's go home, aya ko kay mommy, habang nakatingin sa kanyang cellphone. When we arrived at the mansion, I saw Erwan talking with triplets. Kumunot agad ang aking noo dahil nandito siya. Nilapag ng kasambahay ang juice para kay Erwan. I guess kakadating lang din niya. Paano siya nakapunta dito, mommy? I asked my mom beside me. He texted me a while ago. I love Buena Vista, so I gave him our address, sagot ni mommy. Hindi ako makapaniwala. Napapikit ako sa kanyang tinuran. Mahal niya ang mga Buena Vista. Nakakaloka, gusto kong matawa sa sinabi ni mommy, ang sabihin niya may business sila ng ina ni Zero, kaya hindi siya makahindi sa mga Buena Vista. Jam, sabi ni Erwan nang makita ako. Naparito ka? I asked him. He licked his lips. Hinahanap kayo ni kuya, hindi ka naman sumasagot sa tawag ko, kaya ako na mismo ang pumunta. He answered. Bumantong hininga ko, at tumingin sa tatlo. Hinintay ni Erwan ang sagot ko, kung sasama ba kami o hindi. I looked at my mom first, she nodded. I said okay and I saw Erwan lip stretch. Binihisan ko muna ang tatlo, at maging ako ay nagbihis na rin. Kahit bihis na ako ay pinalitan ko pa rin ang damit ko. I wore racerback top, jeans and slip-on slippers. Hinintay ako ng tatlo, at sabay-sabay kaming bumaba. Nagpaalam kami kay mommy, bago pumasok sa sasakyan. Nasa likod ang tatlo habang ako ay nasa front seat. Kinuha ko ang aking phone sa aking bulsa, at tiningnan kung totoong may tawag ba talaga si Erwan o wala. I bite my lips when saw 15 missed call from him. I silent my phone a while ago, that is why I didn't answer his calls. You know what happened to you all daddy, right? Tanong ni Erwan, habang nasa kahabaan kami ng daan. Ice Tito, Elliot told us last night. I want to see daddy, I want to thank him. He is Elliot's savior, sabi nitong si Elian na ikinagulat ko. He was always that silent boy. He hates noisy. Nakakapanibago ang kanyang ugali, but I think Elian suit for him. Gusto ko lahat sila ganun, hindi sila suplado paglaki, dahil ako talaga ang kukurot sa singit nila. Wow, in that really you Elian? Maging si Erwan ay nagulat din. It's me Tito. I'm just thankful that our dad is like a superhero, even though I didn't believe in them, aniya pa at binalik ang tingin sa labas. Tumango-tango lang si Erwan sa kanyang sinabi, at bumalik sa katahimikan. Hindi naman ako umimik hanggang sa nakarating kami ng hospital. Nasa private room na si Zero ng hospital, syempre VIP ulit sila kagaya noong na-hospital si Cronus. Sumakay kaming elevator. Ramdam ko ang atat sa tatlo na makita ang kanilang ama. Nang makarating sa tamang floor, ay pumasok na kami sa room ni Zero, at nakita namin siyang nakahiga, habang nanunood ng TV. This room is bigger than Cronus' room, kitang-kita na may kapangyarihan sila, dahil narito siya sa isang pribadong silid, na siya lamang ang tao. Agad nagsitakbo ang tatlo papunta kay Zero. Napaupo naman siya sa kanyang kama nang makita kami. Hindi ako lumapit sa kanya, at dumiretso akong umupo sa couch. I saw how Zero hugged his children tightly, and kissed them one by one. Agad na nagkwento si Elian ng kanyang karanasan sa ama, na sinakian naman ni Zero. Hala kuya, hindi pa pala ako nakabili ng hapunan natin. Aalis muna ako, biglang sabi ni Erwan. Sama ako sayo. Erwan, presento ko. Ayaw kong makita si Zero. Tinignan ko lang kung maayos ang kalagayan niya, mukhang maayos naman siya. Tsaka narito na rin ang tatlo, dito muna sila para malibang naman siya kahit papaano. Walang mag-aalaga kay Kuya Jam. Sabi ni Erwan.
Malaki na siya kaya na niya ang sarili niya, sabi ko, hindi man lang tinapunan ng tingin si Zero. Kumamat si Erwan sa kanyang ulo, okay, tara na para makabalik tayo agad, tumango ako at sumunod sa kanyang likod. Bago bumili ng pagkain si Erwan, ay pumunta muna kaming supermarket, para daw makabili ng mga pagkain. I am the one who pushing the cart, and Erwan is the one who choosing the food. Naglagay siya ng kape, gatas, tinapay at iba-iba pang makakain. Matatagalan ba si Zero doon? Kuryoso kong tanong. Sa dinami ng binili niya mukhang isang buwan si Zero sa hospital. Hindi naman matamlay si Zero kanina, at mukhang malakas naman siya eh. May inilagay na curls muna si Erwan sa cart bago niya sinagot ang aking tanong. At least a month daw sabi ng doktor. Kailangan pang tingnan ang tahi sa likod niya, sagot niya habang nagtitingi-tingin. Umawang ang bibig ko. Bakit ang lakas niya naman kanina ah? Mukha nga siyang hindi nataman, sabi ko. Nagkibit balikat siya. Nagulat nga ako noong wala kayo parati niyang sinasabi na masakit ang likod niya. Hindi din maganda ang pagtama ni kuya sa sahig. Sumalampak siya noong mawala ng malay, kaya may benda ang ulo niya. Isa rin iyon sa iniinda niyang sakit. Mabuti nga hindi siya nawala ng memorya, dahil kapag nagkataon para tayong nasa telebisyon sabi niya, at hamalak-hak sa tawa dito sa loob ng supermarket. Nanlaki ang mata ko. Ganon kalala ang nararamdaman ni Zero. Why is hiding that to us? Nagilty tuloy ako sa sinabi ko kanina sa hospital. Pero galit talaga ako sa kanya hindi pa ako handa sa sasabihin niya. Sinundan ko na si Erwan ang pumunta siya sa iba pang pasilyo. Tumingin-tingin siya bago nagpas siyang magbabayad na. Kita ko ang pagkakilig ng ibang babae, habang naghihintay kami sa pagbayad. Guwapo naman talaga si Erwan, kailan kaya siya mag-aasawa? Nagpunta daw kayong kulungan. Tanong ni Erwan naghihintay pa rin kami. Tumango ako. Yeah, I think ate really do need psychiatrist, wala sa sarili kong sabi. Bumalik na naman sa isip ko ang sinabi niyang inano niya si Zero, at kung ano-anong kababalaghan ang ginawa nila. I rolled my eyes, I don't care. Umiirap kang mag-isa, ani Erwan at tumawa pa. I rolled my eyes again. Something pumped up in my mind. Hindi na nagsalita pa si Erwan, dahil kami na ang kasunod sa pila. He paid it all at siya rin lahat ang nagbuhat, dahil ayaw niya raw akong mabigatan. Inilagay muna namin sa sasakyan niya ang pinamili, bago pumunta sa isang sikat na fast food chain. I volunteered to buy our food, since he didn't know anything about here, hindi naman siya kumakain sa mga ganito, sa mga mamahaling restaurant siya bumili. I ordered a family meal na lang para makatipid, at madami na rin siya. Matapos kong makuha ang order ko ay nakita ko si Erwan na may kausap na babae. The girl looks so angelic, she is just wearing a simple blouse, and a simple jeans. She is not also wearing makeup, but she looks pretty. Kahit kailan hindi ko nakita ang babae na ito nakasama ni Erwan. I waited them to finish talking, cause I find them good together. Ayaw kong sirain ang moods ni Erwan sa babae. Nang narinig kong nagpaalam na ang babae, ay agad kong pinuntahan si Erwan, at binangga ang kanyang braso. Oy, pretty naman noon. It's your time to shine my dear best friend, asar ko sa kanya. Sira, secretary ko yun. Aniya at ginulo ang buhok ko. Bakit hindi ba pwede ang secretary at boss? That girl looks so innocent, she has angelic face. Bakuran mo na baka maunahan ka pa. Not now, nag-aaral pa siya. I don't want to ruin her life. I want the best for her. Kaya huwag muna, sabi niya habang nakatingin sa nilisan ng babae. Erwan and I has the same age, 24. Maaga lang talaga akong 9 love kaya nagkaanak agad. Mas okay nga yun ang sabi ni Erwan. Isipin muna niya ang kapakanan ng babae. They looks different in status, like Zero and I. Okay lover boy, bigyan mo naman ng babae ang mga Buena Vista. Hirit ko pa. Baka ikaw nga ang nagdadala ng babae ngayon At talagang mag-aasaran pa kami, pabalik sa hospital Nagpatuloy ang asaran namin ni Erwan, hanggang sa makarating kami ng silid ni Zero.
Ngunit natahimik din nang makita kong matalim na tinitigan ni Zero ang kanyang kapatid. I acted like zipping my mouth, na ikinahalakhak ni Erwan. My head is aching Erwan, shut up your mouth, matigas na sabi ni Zero, habang inaayos namin ang makakain. Your head or heart, which one? Ani Erwan sabay lapag ng pagkain sa mesa. Both. Kahit mahina dinig ko ang sabi ni Zero, hindi ko alam kung narinig iyon ni Erwan o hindi, dahil tuloy-tuloy lang sa pag-aayos. Inaya ko na ang tatlo na kumain para makauwi na kami. Umupo naman ang tatlo sa couch, at nagsikuhan ng pagkain. Si Erwan naman ay dinalhan si Zero ng kanyang sariling pagkain. Inasikaso ko si Cronus na hindi makapili sa mga pagkain binili namin, busy naman kakasabi si Elian sa kanya ng mga ulam. Sinimulan ko na ang pagkain, ngunit hindi mawala ang tingin ko kay Zero, na nahihirapan sa pagkain. Bawat subo niya napapapikit siya, dahil siguro na masakit ang kanyang likod. Galit na galit pa rin ako sa kanya, pero hindi ko alam kung bakit ako tumayo sa aking inuupuan, at pumunta sa kanya. Ako na, sabi ko at kinuha ang plato. Umupo ako sa tabi niya, at dahan-dahan kong sinubo sa kanya ang pagkain. I waited for him to finish chewing his food, before scooping again. Dinig ko ang halakhak ni Erwan, pero hindi ko siya pinansin. I'm full, sabi ni Zero matapos masubuan ng tatlo. You only eat 3 spoons and you are full. I said and looking at him. Hindi niya ako sinagot at niyakap lamang ako. Bawal marupok jam. Ano ang iniyak mo noong mga nakaraang araw, tapos mapapawi lang ng isang yakap? Gusto kong saktan ang sarili ko, dahil sa pagtugon ko ng kanyang yakap. Wala na marupok na. Hindi ko kaya, mahal na mahal ko siya. Tapon na lahat ng masasakit na sinabi ko sa kanya dahil sa yakap lang. Gosh Jam, magpakatanga ka ulit. Sorry baby, please hear my side. I can't cheat on you, malambing niyang sabi habang yakap-yakap ako.